Oh, may casualty na tayo. Isa na namang casualty. Isang team na naman ang naalis. Sino kayang team ito? Abangan natin dito sa ating pagtalakay dito sa PBA Season 50. Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Okay, start na tayo sa ating pagtalakay dito sa nalalapit na pagtatapos ng elimination round ng Philippine Cup. Dito pa rin sa PBA Season 50. Solid! Let's go guys! Talakayin na natin itong updates tungkol dito sa PBA 50 anyos. PBA 50 Season 50. Solid! Okay, unang laro natin. Ito yung laro ng Rain or Shine at Magnolia Hotshots sa Bahrain. Ano? Okay, nanalo po ang Rain or Shine, the last two painters, over the Magnolia Chicken Templados Hotshots. 101-92. Ang best player natin dyan ay si Gian Mamuyak, si Mamu. 14 points, 5 rebounds, 5 assists. Wow! Congratulations sa Rain or Shine, El Last Two Painters. Next game natin. Dito na sa Maynila ito. Balik dito, no? As usual, tambak na naman ang Terra Firma ng 20 ng San Miguel Beer. 135-115. Nanalo po ang San Miguel Beermen. Ang best player natin, CJ Perez for the second time. 26 points, 6 rebounds, 10 out of 20 from the field. 50% from the field. Oo, yan. CJ Perez. Alright, dating taga Terra Firma Jeep na pinakawalan, itinapon ng Terra Firma Jeep. Okay, yan. Next tayong game. Eto. Overtime, umabot na ng overtime via a desperation shot, 4-point shot from Policarpio. Nagulat ako eh. Akala ko tapos na yung laro kasi lamang ang converge ng 4 ba. Tinirahan ng 4 bago matapos yung fourth quarter. Ayan, nag-overtime tuloy. Pero sa dulo, nalo pa rin ang Converge Fiber Xers over the NLEX Road Warriors. Sunod-sunod ng talo ng NLEX Mukhang naapektuhan silang wala si Berto, no? 107-95. Best player ng larong yan ay walang iba kundi si Justin Baltasar. 25 points, 24 rebounds. Wow! Grabe ito. 24, 25, 24, 2 blocks. Career high siguro ito. Hindi ko lang na-note, ano? Pero pag ganyan karami, para kang Junmar Pajardo niyan, ha? Okay? Siguro career high yan, ano? Anyway, 25 points, 24 rebounds, 2 block shots. Okay? At ang ating huling laro, last but not the least, I should say, ay ang second game dun sa Bahrain, ano? Kalaban naman ng Rain or Shine. Rain or Shine pa rin pero iba na kalaban. Barangay Ginebra naman ang kalaban. 102-100. Panalo po ang Barangay Ginebra by 2 points over the Rain or Shine Elasto Painters. Matindi ang labanan dyan at lamang pa Rain or Shine dyan eh. Hinabol lang ni best player natin. Sino ba best player? Hinabol ni RJ Abarientos, no? Nagtala po siya ng 25 points, 4 blocks at 4 assists. Ano? Mga 40 seconds pa ata eh. At naka-score, nakatabla. Tapos nag-tres si Scottie Thompson. Okay? Lamang 101 yata. Tapos nag-free throw 102. Okay? Kaya 'yun, ano? Minintis pala ni Scottie Thompson yung last free throw niya. Okay? Kaya final score natin diyan 102-100.
Alright, RJ Abarientos was our best player. Alright, pumunta na ngayon tayo dito sa ating team standings as of December 18. Alright, eto maliwanag na. Although meron pang aayus-ayusin sa loob sa mga nag-qualify, pero kompleto na ang mga teams na papasok sa ating playoff sa quarterfinals. Yung mga nakikita nyong teams na kulay pula, yan po yung mga teams na eliminated na. Okay, dahil nanalo po ang Barangay Ginebra, katulad ng aking nabanggit sa isa ko pong vlog, ano? Dahil nanalo ang Barangay Ginebra over rain or shine, wala na pong pag-asa. Tanggal na po ang Titan Ultra. Hindi na po aabutin ng record ng pinaka-best record or best record ng Titan na 5 and 6. Kung sakali, ano? Ang record ng Barangay Ginebra kung sa kanilang laban, ano? Okay, kung manalo man ang Titan 5 and 6, Barangay Ginebra 6 and 5, mataas pa rin ang record ng Ginebra, no? Kahit manalo ang TGR, no? So eliminated na po sila, Phoenix, Blackwater at Terra Firma. Okay? Eto po. Yan. Same old teams na naman ang natanggal. Okay? Yan. Okay, samantala yung mga pumasok, etong black na to. Okay? San Miguel Beermen, Rain or Shine Elastopainters na nag-enjoy. Both teams enjoy. Sila yung dalawang unang pumasok nakakuha ng twice to beat advantage. Converge, TNT, Magnolia, Meralco, Barangay Ginebra, tsaka NLEX. Okay? So, ilan ang MVP dyan? Ilan ang MVP? Ito, 1, 2, 3. SMC, 1, 2, 3. Dalawa na naman sila. Sila na naman. Ano? Okay? Yan. Okay, dalawang independent team. Ngayon, talakayan natin ito mga kababayan. Yung pwestuhan na lang sa loob. Okay? So, very much fix na itong SMB at saka Ross. Okay? Okay na yan. Twice to beat yan. Okay? Ang titingnan na lang natin dyan ay itong laro ng TNT at saka ng Magnolia. Yan. TNT versus Magnolia. Bakit po? Pagka nanalo po ang TNT sa Blackwater, di 7 and 3. Okay? 7 and 3. 7 and 3. Okay? Tapos, maglalaban sila ng Magnolia. Kung manalo ang TNT doon, magiging 8 and 3 to. Magiging 6 and 5 ang Magnolia. Okay? Ang numero, magic number para kuha ka ng twice to beat advantage mga kababayan. 7, 8 pataas. 7, 8, 9. Okay? May aabot pa ng 9. Ang San Miguel may laro pa eh. So pwede pa siyang umabot ng 9. So 7, 8, 9 ang dapat mo makuha. Okay? So kung ang TNT gusto niya makakuha ng twice to beat advantage, kailangan umabot siya ng 7. Kailangan ipanalo at least 1. Okay? Ang Converge, ano na yan? Kung hindi siya tatablahin ng mga nasa baba. Kasi alam nyo mga kababayan, may possibility pa na mag 7 and 4 lahat yan. Sino-sino yung mga magse 7 and 4 dyan? Itong Converge, itong TNT, panalo sa Blackwater, talo sa Magnolia, di 7-4. Panalo Magnolia, di 7-4 din. Ito. Meralco, independent na mga mga kalaban yan, SMB, TGR. So, kung manalo tong Meralco at saka Ginebra sa mga laro nila, di 7-4 na naman din to. So, pwedeng magtablahan yung ilan yan? 5 sa 7-4. Okay?
isang possibility yun. Itong NLEX, okay na to. Wala na silang laro 6-5 na yan. So, possibility na 7 and 4 magtabla-tablahan. At yung 7 and 4 na yon kukunin doon yung huling, yung pinakamataas na quotient na 2 teams. Okay? Sa 5. Yung 3, malalaglag. Hindi sila makakwalify sa twice to beat advantage. Okay? So, yung makakakuha lang na twice to beat advantage, kung sakaling mag 7 and 4 itong 5 ito, ay yung pinakamataas na 2 teams na mayroong pinakamataas na quotient. Okay? Sila yung magiging number 3 tsaka number 4. Kung sakali. Kasi baka mag-rigodon din to SMB tsaka Ross. Pero nanalo kasi ang SMB sa Ross. So, kung mag 8 and 3 rin ang San Miguel, okay? Kung mag 8 and 3 man sila, tabla sila ng Ross, winner over the other, SMB pa rin ang number 1. Okay? So, yan. Ito, wala pang quotient tayo pinag-uusapan mga kababayan kasi medyo madugo yun. Kung isasama ko ngayon dito, mahahaba yung usapan natin. Basta ang may mga, pag-usapan lang natin yung mga possibilities. Okay? Ngayon. Basta maka 7 ka, okay, may pag-asa ka sa twice to beat advantage via a tie dun sa mga ito sa mga 6 and 4, sa mga 6 and 4 na nakikita nyo. Once na mag 6 and 5 ka, okay? Ano ba itong Meralco tsaka Barangay Ginebra, wala na. Diyan na kayo sa baba. Okay? Basta maka 7 ka. 7, 8, 9, yan. Twice to beat ka. May candidate ka sa twice to beat. Depende yan sa quotient mo o kung sinong katay mo o kung ilang kayong magtatay. Okay? Kasi kung halimbawa, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, kung 2 teams lang nang involved, winner over the other lang yon. Okay? Wala na masyadong computation ng quotient doon. Ngayon, kung 3, 4, kaya nung katulad nung pinakita ko sa inyo, 5, magko-compute tayo mga babayan. At ipapakita ko sa inyo mga babayan kung sino yung 2 teams na may pinakamataas na quotient. Siya yung magiging number 3 and number 4. Okay? So, pretty much determined na tong SMB Ross. SMB na number 1 dito. Kahit matalo sila. Kasi natalo nila ang rain or shine Okay? Okay. So, SMB Ross, tapos yung number 3 and 4 lang hinihintay natin. Okay. So, yan mga kababayan. Again, the magic number is 7 wins. Pagka nanalo ng 7 ang TNT, pwede pa ang Magnolia. Okay, tapos independent, hiwalay na laro na tong Meralco tsaka Barangay Ginebra. Basta ang merong maapektuhan na laro, itong TNT Magnolia na laro. Okay? 7 and 3, 7 and 4. Pag nag 7 and 3 ang TNT, may pag-asa pa ang Magnolia 7 and 4. Okay? Talunin lang nila ang TNT. Pero once na halimbawa, nag 7 and 4 ang TNT. 7 and 3 ang TNT. Panalo sila sa Blackwater. Tapos panalo rin sila sa Magnolia. Ano na yan? Converge tsaka TNT na yan. 8 and 3 ang TNT. Malalaglag sa 6 sa 5, 6, 7 and 8 depende sa quotient ang Magnolia 6 and 5. Okay? Sasama-sama sila sa baba. Okay? So yan po ang ating aabangan mga kababayan. At tingnan nga natin yung schedule. Ito ang schedule mga kababayan ito. December 19 sa Biyernes. Tropang 5G. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo. Tropang 5G Blackwater Bossing. Tapos second game, ito medyo non-bearing na to, Pero importante ito para sa Meralco kung gusto nilang magkaroon ng twice to beat advantage. Okay? Bolts versus the Beermen.
At itong December 21, it's sa linggo, ito yung nabagyo nung November 9. Okay? Tropang 5G at saka Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Diyan, yan ang magdidetermina kung kayo ba merong tabla-tabla o kung wala o kung ano man. Okay? At itong susunod, importante rin to sa Barangay Nebra. Okay? Kung gusto nilang magkaroon ng tsansa sa twice to beat advantage. Again, wala pa tayong pinag-uusapang quotient dito mga kababayan. Tsansa pa lang sa twice to beat advantage yung mga scenarios. No? Kasi pwede sila mag 7 and 4 eh. Okay? Itong Titan Ultra, wala na nga sila sa race, sa karera para sa playoffs. Pero bilang team na wala nang mawawala naman sa kanila, nothing to lose, didiinan nila ang paglalaro dyan. Okay? Wala naman kami nang hinahabol, baka maging spoiler yan. At talunin bigla, magulat tayo, talunin bigla ang Barangay Nebra. Okay? Yan. So, abangan natin yung mga remaining games na yan, mga kababayan. Okay, hanggang dito na lamang po tayo, mga kababayan. Hanggang sa susunod nating pagtalakay sa mga scenarios dito sa PBA Season 50 Philippine Cup. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Sa mga bagong pasok, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated po kayo lagi. Paki-like and follow na rin po ninyo ang ating Facebook page, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.